I-share ko lang sa inyo itong mga kapatid nating Muslim. Siyempre pagka sinabi natin Muslim, mas marami nito ay parting Mindanao kasi doon naman talaga sila nagsimula na basta ang kapatid natin mga Muslim, mas marami talaga ang parting Mindanao. Ganun na lang. So ito sila ngayon, galit nitong kay Torre at saka itong kay Bongbong Marcos. At hindi sila nagtago ng saloobin nila. Talaga nilabas nila na yung pagkahuli ni Pangulong Duterte ay masama ang loob nila at hindi nagustuhan yon sa mga karamihan na mga Muslim. Kaya sila naglabas ngayon ng salita laban kay Torre at saka ito kay Bongbong Marcos. Bago ho yan, ilabas ko muna yung video. Please subscribe po sa ating YouTube channel at paki-like na rin ho. Sa akin lang bilang isang Muslim, gusto ko itutok yung lahat yung kamera sa akin. Ang gusto kong sabihin, diretso to kay Presidente. Ito ang tandaan mo, Bongbong Marcos Barang. Walang bahag na hindi nakulong. Tandaan mo yan. Baliktaran, makukulong kayong lahat. Lahat kayong mga pamilya Marcos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala sa lahat na ating mga Muslim, mga kapatid na nandito, iba't ibang sektor po. Ito po ay hindi lang galing sa Davao, ito po ay galing sa iba't ibang kapuluan dito sa Mindanao. May galing sa Marawi, sa Zamboanga, at hindi lang ito ay patuloy na sama-sama po kami hanggat po walang linaw na hindi po may balik sa Pilipinas ang ating mahal na Pangulo, dahil ang nangyari po ay sa kasaysayan ng Pilipinas ay first time story ang nangyari itong paghuli at pagkidnap sa ating mahal na Pangulo. Napakalinaw at itong ilang araw naman ay meron tayong inquiry investigation sa Senate. Okay po. Ini-emphasize yung law, yung constitutional, halos nagkaka-divide na yung mga nandoon. Kitang-kita po yung violation ng ginawa ni Torre, itong PNP. Lahat naman siguro ay nakakalam sa batas, ay yung sinasabi ni General Torre ay mandato ng kanyang kagustuhan at kung sino man ang nag-utos sa kanya. At alam po na sambayan ng Pilipino na nag-utos sa kanya ang presidente ngayon na kasalukuyan na bangag. Kasi hindi nila binigyan ng pagkakataon ang batas sa Pilipinas. Ano ang gagawin sa Republika ng isang malayang bansa na ang batas ay demokrasya? Ginawa nila ngayon yung democracy policies ay ginawa nilang disgrasya sa gusto nilang labanan. Napakalinaw po yan. At kung makikita niyo, binabanggit ni Senator Amy, tinatanong nila yung paghuli ba nung sinasabi na warrant of arrest, galing ba yun sa red tag o galing sa confusion na hindi tinutukoy yung paghuli sa isang taong wanted. Dalawa yun yung batas na sinasabi ron. Yun naman ay naiintindihan ng buong sambayan ng Pilipino dahil nakatutok tayo sa investigation sa Senate. Malinaw na si General Torre ay ginawa niyang sariling desisyon yung hakbang na ginawa niya. Nakakita ba kayo na huhulihin mo ang isang Pangulo ng Pilipinas na gumawa ng isang kabutihan, hihaharas mo? Nakakita ka na isang opisyal na military na yung abogado ng isang hinuhusgaan ay hahatakin mo, tatanggalin mo, na yun ang dapat i-provide. Dapat yun ang nandoon sa kapaligiran ng mga taong inuhuli ang kanilang abogado dahil yun ang sinabi ng batas. Kita-kita yung ginawa niya, paghahatak niya sa mga tao, lagi siya ikot ng ikot, hihilain niya ang ating dating Pangulo. Sobra, hindi na siya matatawag na opisyal. Ang tawag talaga sa kanya naging tangang opisyal dahil doon sa pananaw niya, sa gusto na nagutos sa kanya. Sir, gaano po kalalim ang suporta ninyo sa ating dating Pangulong Duterte at bakit po? Malalim po talagang suporta, hindi lang kami mga kapatid niyo mga Muslim. Nakita ho nyo, sa tagal itong pamilyang ito, lalo-lalo na ho, unahin ko na sa aming mga Muslim, gumanda ho ang buhay namin dito sa Mindanao. Gumanda ho ang buhay dito sa Davao ng mga Muslim. At ngayon lang ho kami nakatikim ng totoong batas, yung barn.
kung matatandaan nyo, draft pa lang ng mga unang presidente, yung Bangsamoro Bisiklo, ay nagkakaroon na kami ng problema. Maraming debate sa Kongreso, maraming debate sa Senate, pero nung umupo ang ating mahal na Pangulo si Duterte, nakita nyo naman kung gaano naging napakaganda ang batas na ginawa sa aming mga muros dito sa Mindanao. Kaya yung utang na loob namin sa kanya, hindi ko matatawaran. Dahil ang tingin niya sa bawat Pilipino, hindi lang sa Muslim, ay kapamilya niya. Nandoon yung tulong niya, nandoon yung pinangatawan nila yung pangangailangan ng mga tao. Alam po ninyo ba ang ginawa niya sa mga Muslim? Wala pong gumawa ng ninumang opisyal, ninumang mga naging dumaan na presidente sa Republika ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga madrasa, sinasahuran ng mga imam at mga ustads. Nagbibigay ng paral sa mga kabataan sa mga Islamic institution. Nagbibigay ng paghahats na libre sa mga Muslim. Saan kayo makakita ng ganitong mga tao na kapag ganitong araw ng Ramadan, halos ang pagkain sa mga simbahan, sa mga community ng mga Muslim ay halos po puno. Mayroon bang gumawa sa aming mga Muslim? Dito ho namin nakita yung karapatan ng mga Muslim bilang isang mga Pilipino na yung ginawa ng ating mahal na Pangulo si Tatay Digong ay hindi po ginawa ng mga ibang dumaan na presidente sa Pilipinas. Yun po yung tanong nyo na kung kami ay talaga dadalhin sa kamatayan para lang may balik siya, kung kami ay dadalhin sa kamatayan para lang po ipaglaban ng batas na ginawa sa kanya, nilabag ay nandito po kami lahat. At dito po sa Davao, ito po ang nangunguna rito talaga sinusuportahan niya. Alam po natin ito, yung kapatid natin, yung una-una naging deputy mayor po dito sa Davao City, si Randy Usman, tumakoy po itong gobernador, ang kanyang pamilya, yung kapatid niya si Wating, ang kanilang pamilya, ay halos araw-araw nandito sa mga lansangan. Umiiyak sila. Kaya po nandito kami, ipinakikita po namin na sama-sama po kami. Hindi po kami matutulog para po may pakita na ang bansa sa Pilipinas ay naiurakan. Kung matatanda po ninyo sa mga reporter po, ang batas sa Pilipinas ay malinaw. Yung sovereignty, yung soberanya ay nalabag. Hindi lang ang si Presidente. Saan kayo nakakita na dumating dito, walang karapatan dito na ibang country, ibibigay nyo isang Pilipino sa kanila? Ibig sabihin walang batas sa Pilipinas, umiral? Kaya ito sinasabi ng mga ibang leaders sa Pilipinas, kung ito ay pairalin, itong administrasyon ni Marcos, baka ang mga tao, mga Muslim, bumalik, magrebelde at lumaban sa gobyerno dahil walang batas na nangyari sa kasalukuyan. Sa ngayon po, sir, ano po ang inaasahan ng mga kapatid nating Muslim sa administrasyon ni Marcos? Siguro ang nakikita po natin, parami ang mga tao ngayon na nagsasabi na nawawala yung tiwala po nila sa kasalukuyang administrasyon. Para sa akin, parang wala na kami inaasahan. Nalabag nga nila yung presidente, nalabag nila yung karapatan ng ating mahal na Pangulo, nalabag nila yung matanda, nalabag nila sa Pilipino. Para sa akin, wala na kami tiwala sa kanya. Ano pang natitira na tiwala sa kanya? Nakikita natin sa ilang buwan nagkakaroon ng investigation hanggat sa dumating sa Supreme Court, nagkakaroon ng investigation yung billion, trillion. Ninakaw nila ang pera, ninanakaw pa nila ang karapatan ng tao, ninanakaw pa nila ang batas sa Pilipinas para pagtakpan. Dahil napakalinaw, is political motivated lang, ginagano nila Pilipinas. Dahil ang pangarap nila sa 2028 ay mapindaw nila si Vice President, si Sara Duterte at itong pamilya para sila ang magpatuloy sa kanilang kawalangian. Napakalayo yung pangarap ni Tambaloslos. Wala na ho naniniwala sa kanya. Napakalayo. Sino ba sila para pa ipagpatuloy yung ginawa nila? Nagawa nga nila sa ating mahal na Pangulo, tayo pa kaya kami pa kay mga maliit na mga Muslim. Kaya mo po, magbantay po tayo. Dahil kaya po kami nandito po kami sa tahanan po ng ating mahal na Congressman, si Pulong Duterte, dito po sa Davao City. Dahil nandito lahat ng mga Muslim, dito namin pinagpapatuloy yung dua. Ramadan namin, hiningi namin sa Allah, Ya Allah, ibalik si Presidente, Ya Allah, protektahan itong pamilya, at Ya Allah, magising si President Bangag at ang kanyang mga kasamahan. Natigilan nila ang pagsira sa
Pilipinas at ang pamilyang ito dahil wala na po yung pangarap nila, sinisigurado natin sa pangarap nila sa 2020. Sir Bong, sa tingin niyo po ba yung ginagawa ng kasalukuyang gobyerno sa ating dating Pangulo o sa pamilya ng Duterte ay pamumulitika pa po ba or personalan na? Alam niyo, napakalinaw. First, politika. Ngayon, personal na. Bakit? Ang nakikita ba ngayon ng taong bayan ay hindi malinaw yung dalawa na binanggit natin? Politika dahil ayaw nila na maalis sila dahil natikman nila. Alam niyo, ito si President Bangag, higit pa ho ito sa ginawa ng tatay niya. Diktador na. Napakalinaw yung ginagawa nila. So, napakalinaw na personal nila ginagawa ito. Gaano kasakit yung nakita natin dumating ating mahal na Pangulo pagkatapos diretso sa airport dito sa may bis ng kasundaluhan. Nakaredy na yung aeroplano, hindi nila binigyan ng pagkakataon yung mga petisyon para ipasok sa Republika ng Pilipinas na doon inuli ang ating mahal na Pangulo para mabigyan agad yung mga petisyon na iniakit sa Supreme Court. Ang binabanggit nila ilang oras na, kahit na wala pang justification dun sa warrant na ngayon nagkakaroon ngayon ng problema sa Senate hearing. Yung red tag, kasi sinasabi na red tag, malinaw ito, iyon yung warrant na dala ng Interpol. Pero confusion ang binabanggit ng director nung tumanggap ng warrant. Ibig sabihin, ang kahulugan, yung confusion, yun yung paglilinaw sa paghuli sa tao. Hindi pa sinasabi na ang tao ay huhuli na para dalhin. Kaya malinaw ngayon, salungatan sinasabi ng DOJ, salungatan sinasabi ng PNP, salungatan sinasabi ng Interpol. Napakalinaw to sa nakaraan itong mga hearing. Paano po may pagtatanggol pa ng ating mga kapatid na Muslim ang dating Pangulong Duterte? Ito po ang pagtatanggol na talaga pagsasama-sama natin. Hindi lang ho kami, tayo mga Pilipino. Opo. Wala na ho tayong karapatan bilang Pilipino sa nangyari ito. Bakit ayaw pa nating magkaisa tayo? Siya nga sa ating mahal na Pangulo, napakatanda niya, nagawa nila, tayo pa kaya mga mahihirap na Pilipino, kami pa kaya mga mahihirap na Muslim? Kapag gusto nila, baka ako nga kinabukasan nakulong na ako sa kayong mga ibang mga nagsasabi na mga kasama natin. Dahil ang Pilipinas ay para sa akin, naninindigan ako ngayon na parang wala na yung demokrasya. Dahil sa nangyaring ito, wala na tayo dapat pag-itindihin kung di tayo, sama-sama po tayo, may balik po ang ating mahal na Tatay Digong sa Pilipinas at may pagpatuloy ang kanilang serbisyo sa bawat Pilipino. Yan lang po ang pangarap natin. Mga Muslim kasi, lalo na dyan sa Mindanao, ay binigyan ng importansya kasi yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Hindi lang sa Mindanao, buong mga kapatiran natin ni Muslim, sila ho yun ang talagang binigyan ng atensyon ng husto sa gobyerno. At sinabi nga mismo, itong nagsasalita ngayon na Muslim na sila ay maganda ang kanilang pamumuhay nung panahon ni Pangulong Duterte. At siyempre, maganda ang kanilang pamumuhay. Ganun na lang ang kanilang simpatiya ngayon na hindi talaga maitago na galit sila dito sa kay Torre at sa kay Bongbong Marcos. Tinawag pa ngang bangag. Narinig naman natin, tinawag ng bangag. At parang hindi nila natikman ngayon ang mga Muslim noong panahon ni Pangulong Duterte kung gaano ba talaga si Pangulong Duterte magbigay sa kanila ng makatao na sistema. Narinig natin na mayroon silang mga sa BARM. Ngayon parang may nabalita na naman ako na tungkol sa BARM na yung appointee ni Bongbong Marcos parang hindi yata nagustuhan yun ng iba. Parang magulo ang pagka-appoint ni Bongbong Marcos nun. So ito ngayon yung magiging ang basis natin ito na ang mga Muslim nagsalita na. At wag naman sana na kung makarating man lang to sa kay Torre at saka itong kay Bongbong Marcos, wag naman sana na umabot pa sa mga ginagawa nyo kay dating Pangulong Duterte na parang may nakikita tayong hindi maganda doon. Wag naman sana paabutin din natin na maranasan to sa kapatid nating Muslim. Kasi nga itong mga Muslim, tao rin to sila. Kasi mayroon tayong mga nito na porkit Muslim, parang iba kasi ang religious nila dito. Ang natin religious kapwa natin Pilipino yung mga yan.
Kaya lang ito sila ngayon, hindi nila nagustuhan nga itong pangyayari sa ating gobyerno ngayon. Kaya na rin sila nagsalita. Mayor pa lang si Pangulong Duterte, naranasan nila kung paano mamuhay na mapayapa sa Davao City. Ako, sa totoo lang, nakapunta ako ng Davao City. Noong medyo matagal na rin, nakapunta ako dyan sa may mga nagtitinda na mga Muslim. Actually kasi pagka talaga papasok ka sa kanilang parang matakot ka kasi iba sila na parang siyempre makikita natin yung may sa ulo, may mga niyan, kakaiba yung mga nila pananamit kasi yun sila may mga mahahabang damit. Pero nung nakapunta ako sa lugar nila, yung nagtitinda diyan sa may mismo sa Davao City, sabi ko ang dito, ang tahimik, mapayapa. So lahat yung nagtitinda doon, i-entertain ka. Anong hinahanap mo? Bumili ako noon time na yun ng malong kasi yan ang sinusuot nila malong. So sabi ko, gusto ko yung malong. Tapos yung nagtitinda doon, ito malong dami, ang dami nga talaga. Kasi sa kanila talaga yan na kasuutan ang malong. Sabi ko, anong gusto mo dito? Sabi ko, gusto ko yung ikaw magrekomenda kasi kayo naman ang nito. Kasi sa kanila naman talaga yan na estilo na pananamit. Sabi ko, gusto ko ikaw magbigay sa akin ng giya ba kung ano bang maganda ba yung kulay ito maganda to. So nakapasok ako diyan sa mga nila, yung mga tindahan, mga karamihan kasi sa mga Muslim nagdinegosyo yan. Kahit saan ka makakita kaya sa Quiapo, ang daming mga kapatid natin na Muslim diyan, nagdinegosyo yan sila. Hindi yan sila kasi sa mga na yung lugar ba na wala silang diyan na nanggugulo lang. Ang nila is pangnegosyo yan. Makikita natin yan kung kahit saan tayo mga tinda-tindahan dyan na mga may mga kapatid tayong Muslim nagtitinda dyan. Kasi ang gusto nila, nagdinegosyo nga yan. So ito mga to, na nagsalita yan sa Davao City, mas sila, mas naramdaman nila yung sakit nung hinuli itong si dating Pangulong Duterte at tinapon dito sa Hague. Kaya ngayon sila, galit na galit talaga sila. Sobrang galit. Nagpalabas sila ng kanya sa looban na kay Torre at ito kay Bongbong Marcos, tinawag nila ng bangag nga Nako, huwag naman sanang harasin nyo itong mga klaseng tao na ito. Kasi sabi nga nila, naranasan nga sa Pangulong Duterte na hinaras na hindi makatao, sila pa kaya daw na mga maliliit na tao, ordinaryong Muslim. Yun ang sabi nila Huwag naman nating paabutin ng ganoon. Huwag naman sana nating iparanas natin sa kanila. Kasi karamihan yan dati, yung MILF, yung sa Mindanao, yung mga grupo nila na magkagulo-gulo yun. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, siya ng home presidente, tumahimik yan sila, yung mga MILF na yan. Ilang grupo yan? 2 o 3? Parang ganun Kaya yan sila dati, parang pag sinabi kasing mga Muslim, nadamay dyan sila sa mga na yan, yung mga grupo na yan dati na hindi magkasundo-sundo. So sa mga politika nila, hindi nga sila magkasundo, magkapamilya, nadamay. Pero ang mga babait yan, hindi yan sila mahilig sa manggugulo. Basta ang importante sa atin dito, magkasundo tayo. Kaya lang, itong gobyerno natin ngayon, nakikita nila na hindi nila nagustuhan ang ganitong sistema. Kahit sino, na mainis talaga sa nangyari nung time na yun na hinuli at pinadala dito sa Europe itong si dating Pangulong Duterte. Sila nga ngayon nagbantay dito sa mga bahay ni Pangulong Duterte, ito kay Pulong Duterte, sila ho yan. O sila, voluntaryo na nandyan sila ngayon. Kaya Torre at Bongbong Marcos, galit na ho sa inyo ang mga kapatid nating Muslim. Kaya sana naman ho, wag na ho yung dagdagan pa yung mga problema. Kasi pag ito yung ginalaw nyo, ito mga to, yan? May mga puso yan, may nagagalit nga yan. Kaya kayo, baguhin nyo na yung estilo nyo. Hindi lang mga Muslim ngayon ang galit sa inyo. Lahat, buong Pilipinas na, galit at inis na rin sa inyo.